So, paano ba natin ihanda ang ating puso para sa pag-iisa kasama ang Diyos? Una, have a humble heart. Number 2, have a worshipful heart. And lastly, have a submissive heart. Magpasakop tayo sa Diyos. 2 Samuel 7:25. Ngayon, Panginoong Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Ngayon, pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Wow, kahit anong sabihin ng Diyos ay para kay David, yun ang dapat masunod. Para kay David, kung anong kalooban nyo, yun po ang gawin ninyo. May plano si David na siya ang gumawa ng templo ng Diyos. Pero sabi ng Diyos na ang anak niya ang gagawa. Kaya sabi ni David, sige po, gawin ninyo ang inyong pangako. Kayo ang Diyos at hindi ako. I am not God. Ang submissive heart ay pagtitiwala sa layunin ng Diyos at pagtitiwala sa timing nito. Maring mabuti ang hangarin ni David. Napakadakila ng kanyang plano, nagawan ng maganda at malaking templo ang Diyos. At maring iniisip niya, kalooban naman ito ng Diyos kasi para sa glory niya itong gagawin ko. Kaya lang kaibigan, ay nauunawaan din niya na kapag may ibang plano ang Diyos, ay masaya din siyang magsasubmit. Nung narinig ni David na ibang plano ng Diyos, hindi siya nagreklamo. Walang nangyaring pag-apila, kundi umupo siya sa presensya ng Diyos at nagpapakumbaba. Parang sinasabi niya, kayo po Lord ang masunod. Gawin niyo po ang nararapat. Alam niyo po ang makakabuti. Kaibigan, ihanda mo ang puso mo na magpasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo mananalangin para puwersahin ang Diyos na sumunod sa kalooban natin, kundi makikinig tayo sa Kanya at magpapasakop. Kaibigan, maring may plano ka na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos at sa isip mo, mabuti naman ang plano ko, makakabuti naman ito sa mga tao. Kaibigan, tandaan mo ito. Good plan is not the point. They must be God's plan. Kaya nga, gawin mong habit ang umupo sa presensya ng Diyos. At ihanda mo yung sarili. Sabihin mo, God's plan, not good plan. Ikaw po ang masusunod, Lord. Si David, napakaganda ng plano niya para sa Diyos. Pero naisip din niya, not good plan, but God's plan. Narealize ko, ang Panginoong Yesus ay submissive sa kanyang Ama. Wala siyang ibang agenda, kundi ang agenda ng kanyang Ama. John 6:38, sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. Narealize ko na ang Panginoong Yesus mismo ay submissive sa kalooban ng Ama. Wala siyang ibang gagawin na hindi kalooban ng Ama. At ganitong klaseng pagpapasakop ang nais ng Diyos na gawin natin. Kaya tanungin natin ito sa ating sarili. Kung ang panalangin natin sa Diyos ay dumating na yung kanyang kaharian dito sa lupa, ay nakikita ba sa buhay mo na siya ang naghahari? Binibigay mo ba ang buhay mo para sa Diyos? Kapag nakikita ka ng mga tao, ay nakikita ba nila sa iyo ang kaharian ng Diyos? Willing ka bang ilagay ang iyong priorities, plans, finance, family, at time sa kamay ng Diyos? Kailan mo sinabi sa Diyos na, Lord, nahihirapan po ako, pero ang kalooban mo pa rin ang masunod? Narealize ko na nakakatakot na magpasakop sa Diyos kasi ibibigay mo sa Kanya ang buong kontrol ng iyong buhay at nangangailangan ito ng faith. Nangangailangan ito ng pagtitiwala dahil hindi mo naman alam ang mangyayari sa kinabukasan. Pero kaibigan, ang dalangin ko ay piliin mo pa rin magtiwala sa Kanya. Magpasakop ka sa Kanya. Narealize ko kaya mahirap mag-submit sa Diyos ay kalaban natin ang dyablo at yung ating sariling pagnanasa. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ni Satanas sa mga tao. 2 Corinthians 4:4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Then sabi pa sa 1 John 2:16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Sabi sa talata ay binulag tayo ni Satanas upang hindi natin maintindihan ang mabuting balita. At sa halip na isuko natin yung ating buhay sa Panginoong Yesus, ay gusto ni Satanas na magpasakop tayo sa Kanya. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa masasamang hilig ng laman, pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay. Grabe, ang lahat ng kasalanan sa mundong ito ay nag-uugat sa tatlong yan.
Kaya kaibigan, alahanin mo ito, na kapag nagsasubmit ka sa laman mo, nagsasubmit ka sa pinagnanasaan ng mata mo, at mga bagay na pinagyayabang mo, ay ang sabi sa Bible, ay ginagawa mong kaaway ng Diyos ang iyong sarili. Sabi sa Santiago 4:4, kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Kaibigan, kabaligtaran ng pagpapasakop sa Diyos ang pagiging kaibigan ng mundo. Kung magpapasakop ka sa pinagnanasaan ng laman mo, nakikita ng mata mo, mga bagay na pampayabang sa buhay, yan ang pinagnanasaan mo, nakikipagkaibigan ka dyan, ay ginagawa mong kaaway ng Diyos ang iyong sarili. Tandaan mo ito, kaibigan. Mahihirapan kang mag-isa kasama ang presensya ng Diyos kung nakikipaglaro ka sa mundo. Kaya huwag mo hayaang manalo ang dyablo sa iyo. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang iyong puso na magpasakop sa Diyos. Kung magpapasakop ka sa Diyos, ay lalayuan ka ng dyablo. Santiago 4:7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kaibigan, tandaan mo ito, 24/7 ay nagtatrabaho ang dyablo para akitin ka na sundin ang pagnanasa ng iyong laman. Pagnanasa ng mga trending ngayon sa social media. Pagnanasa ng sobra sa material na bagay. Kaya ang tanong, paano ka lalaban sa dyablo? Sabi sa talata, pasakop kayo sa Diyos. Tingnan mo sequence kung anong nauna. Labanan mo ang dyablo o magpasakop ka sa Diyos. Ibigan, nauna ang magpasakop ka sa Diyos. Ibig sabihin, kung magpapasakop ka sa Diyos, kung susunod ka sa Kanya, mauuna mo na yon. Kaya mong labanan ang dyablo. At sa tulong ng Diyos, ay ang dyablo ang lalayo sa iyo. Pero kung mauuna ka na labanan ng dyablo, sa sarili mong lakas, ay nagsasayang ka lang ng pagod dahil hindi ka magtatagumpay. Ang ibig sabihin, ay kung ang nais mo sa buhay ay masunod ang Diyos sa araw-araw, ikaw ay nagpapasakop sa leading at direction sa iyo ng Holy Spirit, lalayuan ka ng dyablo. Tandaan mo ito, hindi ka niya pwedeng sundan sa presensya ng Diyos. Kaibigan, kapag nasa solitude ka, ay ikaw ay magtatagumpay sa paglaban sa dyablo. Dahil ayon sa talata, ay siya na mismo ang lalayo sa iyo. May isang pastor habang siya ay naglalakad palabas ng airport, ay may nakasabay siya ng babae na dala niya yung kanyang baby sa kanyang kanang kamay. At ang isang kamay naman nito, hila-hila naman niya yung kanyang bagahe. Tapos meron pa siyang maliit na anak, tansya ng pastor, mga 3 years old yung bata, na sumusunod sa kanyang nanay palabas sa airport. Alam mo, naawa ang pastor sa babae kahit nag-offer ito na siya ang magdala ng bagahe ng babae. Pero alam mo, sabi ng babae, wag na, kaya ko ito. Then sabi ng pastor, wag ka matakot, hindi ako tatakbo. Sasabayan kita maglakad. Gusto lang kitang tulungan. Hindi, okay lang, ako na bahala, sabi ng babae. Na-realize ng pastor na marahil sinusunod lang ng babae ang wisdom na wag magtiwala basta-basta. Kasi baka nga naman itakbo niya yung bagahe at hindi na siya mahahabol nito. Alam mo, naisip ng pastor, siguro mag-iiba yung kanyang sagot kung kilala niya lang ako. Kung member siya ng aming church, tiyak masaya niyang ipapadala sa akin ng kanyang luggage at magpapasalamat. At na-realize ko, ganyan din ang Panginoong Yesus na gustong lumakad kasama tayo. Iniimbitahan niya tayong ibigay sa Kanya ang ating mga bagahe. Iniimbitahan niya tayong ibigay sa Kanya ang ating mga kabigatan at dala-dalahin sa buhay. Kaya lang, dahil sa hindi natin siya kilala ng malapitan, hindi tayo intimate sa Kanya. Kilala lang natin siya sa pangalan. Kilala lang natin siya pag naririnig natin siya pag Sunday. At dahil sa hindi tayo malapit sa Kanya, hindi natin siya kilalang kilala, hindi natin siya na-experience, kadalasan ay natin lumapit sa Kanya at magtiwala. Parang sinasabi natin sa Kanya, kaya ko to Lord, kaya ko na wala ka sa buhay ko. Kung may kailangan ako sa iyo, tatawagan kita. Pero ngayon, lalakad ako mag-isa. At ang masakit dito, pinipilit nating kontrolin ng mga bagay. Pinipilit nating kontrolin ng mga taong nasa paligid natin. Kaya lang, dahil sa wala naman tayong kakayahan, ay mas lalo tayong napapahamak tuloy. Mas lalo tayong nadadapa. Pero, napaka-gracious ng Panginoong Yesus. Palagi siyang nandyan. Kumakatok at nag-iimbita. Sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaibigan, practice solitude.
Para makilala mo na mabuti siyang Diyos at magtiwala ka sa Kanya, lapit ka sa Kanya araw-araw. Lumakad ka kasama niya araw-araw. Ibigay mo sa Kanya ang iyong pasanin at muli Kanyang papalakasin. Maaaring yan ay relationship issue, financial issue, health issue, o kahit ano pa yan, ang sabi ng Panginoong Yesus, ibigay mo sa akin yan at bibigyan kita ng kapahingahan. Maaaring hindi mo ipagkakatiwala ang bagahe mo sa ibang tao, pero ibahin mo ang Diyos. Mahal na mahal ka niya at maganda yung plano niya para sa buhay mo. Kaya ka napapagod, kaya ka spiritually drained, ay dahil nakakalimutan mo yung isang mahalagang ingredient ng buhay na meaningful at may satisfaction. Ano yon? Ito ay ang solitude. Ang pag-iisa kasama ang Diyos. Kung gusto mo maging matagumpay sa buhay na ito, ay gayahin mo ang Panginoong Yesus na may palagiang pakikipag-usap sa kanyang Ama. Ang ibig sabihin ay habang narito siya sa lupa 2,000 years ago, ay hindi siya nag-iisa, kundi lumalakad siya kasama ang kanyang Ama. Oo, maaaring hindi agad mawala ang problema mo o kabigatan, pero maganda dito, katabi mo naman ng Diyos na lalakad sa journey ng buhay kasama mo. Kaibigan, make it a habit. Practice solitude. Tandaan mo ito, kahit gustong-gusto ng Diyos na pumasok sa buhay mo at dalhin ng kabigatan na meron ka, ay hanggang dyan lang siya sa pinto ng puso mo. Kumakatok lang siya. Pero hindi kanya pupersahing pasukin, kundi aantayin kanyang imbitahan mo siya sa buhay mo. Kaibigan, marahil kinakausap ka ng Diyos ngayon at marahil gusto mo na ding isuko ang buhay mo sa Kanya. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo. At kapag ginawa mo ito, papatawarin ka niya sa lahat ng kasalanan mo at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Pagod na po ako sa mga dalahin ko. Kaya ngayon ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Tulungan mo po akong magbago at maggugol ng panahon para kausapin ka araw-araw. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Oswald Chambers, solitude with God repairs the damage done by the fret and noise and clamor of the world. Wow, yung stress natin, kaguluhan, at iba't ibang distraction sa buhay ay maaayos kung meron tayong palagi ang pag-iisa kasama ang Diyos o solitude. Ito magbibigay sa atin ng peace at kalakasan laban sa maingay at magulong mundo. Kaya nga simulan mong gawing habit ang solitude. Pero kung mag-iisa ka kasama ang Diyos, ay ihanda mo ang puso mo. Una, have a humble heart. Kilalanin mo ang sarili mo kung sino ka sa harap ng Diyos. Sabihin mo, I am not God. Magpakumbaba ka at sabihin mo, Lord, Ikaw po ang masusunod. Then number 2, have a worshipful heart. Purihin mo ang Diyos sa kung sino siya. Huwag mo siyang ibaba ng kalagayan na parang genie. Lalapit ka lang para humingi. Kundi lalapit ka dahil gusto mo siyang sambahin. Ito yung private worship mo sa Kanya araw-araw at hindi lang tuwing linggo. Then pangatlo, have a submissive heart. Bago ka pa dumulog sa presensya niya, sabihin mo na, Lord, kung ano man ang sasabihin mo sa akin ngayon, sa iyong salita, ay yes, susunod po ako. At kapag ganito yung attitude ng puso mo at ginagawa mo ito araw-araw, nako kaibigan, ikaw ay lalago, lalakas, magtatagumpay, magkakaroon ng peace, magkakaroon ng focus, direction at meaningful life. Bakit? Change habit, change life. God bless.